Tayo po ay gagawang muli ng ating tote bag. Kahit wala po tayong makina, ay gumawa po tayo ng ating tote bag. So, simulan na po natin. At ito po yung size nito ay 42 by 44. 42 po yung lapad niya at 44 naman po yung taas niya. Ano po? Kasi pupul po natin yung pinakang taas niya. Ano po? So, ang gagawin lang po natin dito, dahil wala nga po tayong makina, ang gagawin po natin dito ay, dito lang po natin tatayan. Ano, yung pa L lang po yung tatahian natin. Ano po? So, yan lang yung tatahian natin. Ganyan. So, yan po yung ating fabric. At ito po yung handle niya. Hindi ko pa pinuputol kasi wala po akong panglagay na glue yan sa dulo niya. So, ang handle po natin ay probably 16 po o 17 yung ano niya, haba niya. Ano po? So, yun po yung ating dalawang materials po. Ano. Siyempre, hindi mawawala yung karayom sinulid po natin. Ano po. So, yun lang po yung ating tatahian. Tahian natin dyan. Square. Sa babaw muna po. Then, babalik na rin. Tapos, tatahian po natin sa loob. Yun po yung ating gagawin. Wait lang po. So, ito po. Tatahian lang natin dyan. Ano po. Pagpapatuloy lang po natin yung pagtatahian. Ano po. Gagamitin ko lang po yung karayom at karayom lang po, mano-mano lang po at tahi lang po sa kamay. Ano po yung gagawin natin? Tatahian po muna natin dito sa babaw, ganyan. Paikot po ano. So, ito lang po yung gagawin ko ano po. Tatahian lang natin ng kamay, ganyan. Ano po? Kasi wala po tayong makina, so tatahian muna po natin sa babaw. Bakit tatahian po natin sa babaw? Kasi po yung tela natin ay para wag mag-come out po ano, para mas matibay po, dalawang tahi po. Pagkatahi natin dito sa babaw, babalik ta rin, tapos tatahian din po natin sa loob ano po. So pagpatuloy lang po natin yung pagtatahi natin ng ganito hanggang matapos po ano. Ganito lang po ano. Yan. Yan. So, pagpatuloy lang po natin ano na ganito yung paggawa natin ano po hanggang matapos po ano. Ayan po, natapos na po siyang tahian. Ano po? So, babalik ta rin po natin. Po, tatahian din po natin yung mga corner niya ano po. So, tatahian natin diyan. At tatahian din po natin dito. Ganon din po, ibabak stitch lang po natin din. So, let's do it po ano. So, ayan po, tatahian natin uli ng ganito. Ganyan. So, mabubuid din po natin yung ating tatahiin. So, ganito lang po. Lagyan lang po natin ng patient hanggang matapos po yan dyan. Ano po? So, let's do it and continue po ano. Hindi na ko po papakita lahat para madali po yung ating paggawa. Ano po? Ito po, pagkatapos nating mabuo, ayan, natahin na po natin yung corner. At nahitahin na rin po natin itong side na to. Ngayon po, ikakabit naman po natin yung handle. Ano po? Ganyan. Bakit po nakaganon yung handle niya? Kasi po, ibabaliktad ko po yan dyan, pag ganyan. At tatahian pong muli. Ano po? Pagkatapos pong tahian dito, ayan, paikot. Pati po dito, igaganito po natin yung handle niya. Ano po? Para matibay po, ano. Yun po yung purpose niya, ano po. Kaya naka-ganun po sa loob yung handle niya. Kasi wala po akong ginamit na lining, ano po. Hindi ko na po siya lininingan. Ano po, kasi maganda po yung tela niya, makapal. Ano po. At kung laliningan pa po natin niya masyadong mabigat. So, ganito lang po yung gagawin ko sa handle. Ganyan. Tatahian dyan, tapos babaliktad po natin, ano. Ito po, tinatahian natin dito. Ganyan. Yan, kukunti na lang po at itutuloy lang po natin yung pagtahi. Gamit lang po natin yung ating mano-manong tahi. Sinulid at karayom lamang po yung ating gamit. Dito po natin tatahi hanggang doon po ano sa dulo. Ganito lang po yung ginagawa ko ano. At tinatahian ko lang po ng maayos. Tapos na po siya. Ayan. So, ito po, itong handle niya, igaganon ko po, pabalik sa taas. Ganon. Tapos, tatahian po natin dito. Ganon din po ito.
Diyan. Lahat po wait lang. So ayan po, ipinul po natin pataas, para maging matibay po. Ayan. Kaya ganyan naman po yung ginawa ko para malinis pong tingnan. Ganyan. Kasi hindi na po wala po akong makina ngayon. Wala po yung makina ko ngayon. So, instead na mag-overlap po ako, hinabaan ko na lang po yung aking tela para i-pull po dito. Tapos, nag-adjust na lang po ako sa handle niya. At wala din po akong lighter para hindi po magnisnis yung ating handle. Ipinold ko po sa ilalim. So, ngayon tatahian na lang po natin dito sa mga iyan. Tatahian natin dyan. Ito po. Tatahian ko po yung handle na ganito. Kukuha lang po ako ng maliit na ganyan po. Para hindi po siya makita. Para malinis pong tingnan yung labas. Ganyan po yung hindi po halata yung pagkatahi. So, ayan. I-close na po natin. Sa loob po medyo makikita kasi po ay tahi sa kamay. Ayan. At hindi po perfect yung pagkatahi ko sa kamay kasi hindi po naman ako nananahi sa kamay. Dahil dati po may makina po ako. So, ayan po. Yung pagkatahi po ay hindi halata dito sa labas. So, siyempre sa loob makikita po yung tahi. Dito sa labas hindi po kita yung tahi. So, ayan po. Tapos na yung ating tote bag. Yung ating tote bag. Ayan. Binaliktad na po natin. So, ito po yung design ng ating tote bag ngayon. Square po siya. Ayan. So, marami po tayong mailalagay dito. Malaki po ito actually na tote bag. So, ito po yung style niya. Ganyan po siya. Ayan. So, marami po tayong mailalagay. At kahit po tahi siya sa kamay, ay marami pong matibay po siya. Ayan. Matibay at malinis po yung pagkagawa natin. Ayan po. Napakalinis. Doon po. Ayan. So, yan po yung ating project ngayong gabi. At maraming salamat po. At ito po yung sinasabi natin na kahit wala tayong mga kagamitan, ay pipili po tayong magtahi ng ating sariling tote bag. So, yan lamang po at maraming salamat po sa inyong pagsama. At magandang gabi po sa inyong lahat.